Honestly, I don't see someone comparing these products on my feed yet, so I'll be doing that for today. As a consumer, I want to see the best products that will perform well on my oily acne-prone skin, and I'll be your presentation for those who experience the same thing as me. And this is my skin today. It's not so great, but I think this is the best day that I can try this makeup on, so you can see yung lapat if okay talaga siya. On this side of my face, I'm going to put Pop It, and here on the side, I'm going to put Get Ready With Me Cosmetics. Let's start with Peach Corrector from Popic. It's in the shade UC4. Anyways, I understand the confusion of viewers because ang saturated na rin naman ng beauty industry and beauty market here in the Philippines. This is how it looks like up close. Medium peach on this side of my face from Get Ready With Me Fresh Matte. Honestly, if you have makeup na, like the basics, you don't need anything more. It's just that as beauty content creator, it's our job to do makeup reviews and stuff like that para makita ng audience kung ano yung best sa kanila. Up close, this is how it looks like. I'm currently checking it right now sa mirror, and up close, I don't know if you guys can see, the Popic tends to cling on my dry patches while the Get Ready With Me Cosmetics, maganda yung lapat niya. Maybe because it's matte and bumagay sa akin yung finish niya. I have the green corrector from Get Ready With Me, but I'll skip that because wala yung Popic nun. And I'm going to start off with the base. In the shade W5, ilalagay ko na siya. I understand that it's kind of weird to compare cream products from liquid from Get Ready With Me. But as a consumer, hindi naman lahat ng products kasi meron tayo. This is yung day-to-day na ginagamit ko na products, kaya ito yung mako-compare ko. When it comes to blendability, madali talagang i-blend yung sa Popic. Let's put the skin tint from Get Ready With Me. And the blendability naman, it's also easy to blend yung skin tint. It just happens na mas babagay yung puff dito sa lahat naman ng skin tint. Let's try to use the puff. Mas bagay talaga siya sa puff. This is the Get Ready With Me side, and this is the Popic side. What I like about the Popic side is the shade match. I think it's really underrated because when I tried their products during the event, nagulat ako. As in, swak na swak agad yung kulay niya sa akin. I never encountered that with other brands. It just melts into my skin. So like the effect, no? So Get Ready With Me, it has like the tone up effect. Yung sa shade, mas nag-match lang talaga ako sa Popic. When it comes to formulation, I really like the Get Ready With Me side. Since this is a multi-complexion pot, I can also use this for concealing. For concealer, I'm going to use the shade C5 sa side na to. Ganito yung itsura niya kapag in-apply. And I'll be using Fresh Matte and Custard. Let's blend it. Shadow Base C3 for contour. Guys, ganyan yung itsura niya. Let's first finish both sides. Then let's put some nose contour. Bronzer ang atake ko dito sa side na to in shade Sandalwood. Let's blend it. Ayan, medyo ma-orangey or ma-yellowish yung tone niya. Medyo yellowish talaga siya sa akin. Rin natin siya sa nose. For the comparison, I noticed sa Popic, kapag nilalagay ko siya, medyo nabubura niya yung sa ilalim na base. Yung dito sa Get Ready With Me, medyo yellowish siya sa akin, pero hindi niya nabubura yung base. I don't know if you guys can see, may mga streak, kasi parehas naman brush yung ginamit ko sa kanila. But this one, hindi niya nabura yung base. But on the positive side, I really think they nailed their shades and color. I think it's their strongest asset. What they can improve upon lang is the way they formulate. Because note guys ha, lahat ng ginamit ko sa side ng face na it's all Popic. And I said earlier na nagtetend itong cool contour nila, mabura yung base. And usually, the way it should be formulated is compatible sila sa isa't isa. Kahit anong products yan, basta it's on the same brand. I think yun yung na-nail ng Get Ready With Me because I tried this, yung sa skin tint nila, pinagpatong ko sa Fresh Matte, and okay siya. Maganda yung lapat. Something na mai-improve lang ng Get Ready With Me is yung sa shades nila. Because on me, the shade that I used a while ago is Creme, which is in light olive kasi olive yung skin ko. I noticed kahit yung sa foundation nila, it tends to be yellowish. And this one na ginamit ko as a bronzer, which is the Sandalwood, also olive din yung undertone nito. Nakita nyo, medyo may yellowish siya sa akin. I know guys na mahaba-haba na, pero kasi super in-depth
to. So, I have the Popic blush. Tapos, meron ako. Wala ako ng blush nila, unfortunately, kaya hindi ko siya masyadong mako-compare ng bongga. Pick na try ko na yung mga blushes nila. And maganda talaga. May isa silang shimmer. Super pigmented talaga. Kasi tingnan nyo, isang dip lang yan. Pero kitang-kita na agad sa camera. What if sa real life pa? Tapos, lagyan natin ng medyo brownish shade. By the way, ang shade nito is Surf and Sand. Tapos, lagay natin yung shimmer dito sa top part. Dito sa side na to, gagamitin ko yung lipstick. Ito yung shade Soy Ray. Pero in fairness maganda rin siyang gamitin pala for blush. Ito yung sinasabi ko na yung tipo na kahit pagpatong-patungin mo, kahit magkakaiba sila ng formulation pero you know, same brand. Maganda pa rin yung lapat niya. Like, maganda palang gawing blush yun. Ayan, so ayan yung itsura niya. On the blush, ang ganda parehas. I like the colors kasi. I like yung color nung sa lipstick. Maganda pala siyang gawing blush. Yung sa Popic, lagi ko ng blush ginagamit. And honestly, that's one of my favorites sa brand nila, yung blushes. And now, onto the powder. Binili ko to. Maganda daw to, kaya sige, itatry natin. I'll use the translucent dito sa Popic side. Brush na lang gagamitin ko. Direct ako nang ilalagay na ganito. What I love about their powder from Popic is dikit siya. Kaya kapag nilagay mo siya sa face, dikit lang din. You know, like it's really translucent. Because I have tried yung mga translucent powder before, na kapag nilagay mo, hindi maganda yung lapat sa skin, tapos nabubura pa niya yung mga pigments. Ito, in fairness, maganda. You know guys, this is my first time using Get Ready With Me Bright and Pink. Kaya ngayon ko lang talaga siya ma-judge din. No way. No way! Ito na rin ata ako sa makikipaghapulan kapag nagkaroon ng sale to. Close up. Ito yung sa Popic. Ito yung sa Get Ready With Me. Blurring and Skin Light. This is my final verdict on this side yung sa Get Ready With Me. I think bagay siya sa skin ko kasi oily ako. And I think it's really made for that. Yung blurring na nabibigay sa akin ng Get Ready With Me, I think yun yung something na kailangan ko and yun yung hinahanap ko sa makeup kasi nga, kitang-kita na yung texture sa face ko. So, of course, gusto ko yung ganun yung atake. Yung Popic side naman, all-time favorite ko tong brand na to. I would definitely go for this kapag gusto ko yung mabilisan kasi mas bagay siya na finger yung i-apply mo. Tipo na gusto mo lang mabilisan, igaganon mo lang, dadampi mo lang dun sa product, diretso, pwede mo nang iganon. And bagay din siya sa mga swimmy. Yung cons kasi is nag-click-link siya sa dry patches ko. Na-accentuate niya yung mga pores ko. But I remember na gusto ko dito sa brand din na to is the way niya i-cover ng mabilisan yung mga acne marks ko. I remember na ito yung on the go ko kasi nga igaganon ko lang. Tapos na cover na like hindi ko na kailangan i-color correct ng bongga. And yung peach corrector nila, all-time favorite ko siya. I use that in any base kasi maganda talaga siya, yung tipo na kahit na ilagay mo, ipatong-patong mo sa ibang mga brands or you know makeup, maganda pa rin talaga yung lapat niya. Na-wear test ko na rin siya parehas and ko-compare ko yung sa Get Ready With Me habang tumatagal. Para siyang enigma, alam mo yun, kapag tumatagal gumaganda. Yung sa Popic naman kapag tumatagal, medyo hindi siya long lasting pero yung shade niya bagay sa akin. Yun yung na-nail nila. Gulat nga ako nung pagkalagay ko nung during the event. Like, one pen pa ng ganun na parang pwede pala yun, na parang nagme-melt lang sa skin kasi never ko siya na-experience sa other brand. For my oily acne prone skin, ang approved sa akin is Get Ready With Me. Kayo yung maging judge. Ay na, close up ko kayo. Sana makita nyo talaga ng bongga kasi iba pa rin syempre actual. Pero tingin nyo guys, ano mas maganda? Overall, that's my final verdict. I hope this video helps and please engage in this video and thanks guys for watching.